Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin na reaction itong pagsorpresa nito si Intoy dito kay Nika. Sa upload video nga po nito si Intoy na ginawa niya itong vlog na ito noong February 14 ay sinorpresa niya itong si Nika. Dahil ayon dito kay Intoy, ang petsang 14 ay isang memorable ng petsa sa kanilang mag-asawa. Dahil nung ikasal sila ay petsa 14. November 14 po yun guys. At tuwing sasapit po ang petsa 14 ay isineselebrate nila ito. At ang kadalasan nga daw ginagawa nila ay kumakain sila sa labas. Pero nito nga po February 14 ay hindi nila nagawa ito. Kaya naman ito si Nika, pagka uwi nila galing dito kay Laka Business ay dumiretso na sa pagtulog dahil nagtatampo daw ito kay Intoy, dahil nga hindi naalala nito si Intoy kung ano ang meron noong February 14 na yon bukod sa Valentine's. At dahil napansin agad ni Intoy na pag uwi nila ay tila ba itong si Nika ay hindi na siya pinapansin at dumiretso na nga ito sa pagtulog. At dito ay naalala ni Intoy na February 14 pala, baga petsa 14 pala. Kaya hindi siya pinapansin ito si Nika ay dahil nga sa hindi nila nagawa yung regular nilang ginagawa na kumakain sila sa labas. Dahil tila nakalimutan talaga nito si Intoy na petsa 14 pala ng araw na yon. Kaya naman nung mapansin nga niya ito si Nika na nagtatampo ay gawa-gawa din ng paraan para wag ma-outside the Colombo. Kaya naman ang ginawa nito si Intoy ay sinorpresa niya itong si Nika. Habang tulog itong si Nika ay umorder siya ng pagkain para pagsaluhan nila dito sa kanilang bahay. Ika nga, ulimat magaling naiihabol din. O mas tama wari yung naiilusot din, di ba Toy? Ika nga'y para-paraan lang yan para wag ma-outside ako lambo. At nung dumating na nga yung order ni Intoy na pagkain ay dito pa lang niya ginising itong si Nika. Anong una ay ayaw pa nito si Nika
na gumising dahil nga ito yung nagtatampo. Pero sa kalaunan naman ay gumising din ito. At nung makita nga niya yung nakahain sa kanilang hapagkainan, ay dito na natuwa itong si Nika. At napayakap pa nga siya dito kay Intoy. Dahil nasorpresa siya sa ginawang ito ni Intoy. At ang sabi nga ni Nika ay first time na ginawa ito ni Intoy. First time na ginawa ni Intoy na sorpresahin siya. Dahil sa mga ganito nga daw na special na araw sa kanilang dalawang mag-asawa ay laging nalilimutan nito si Intoy. At napatunayan naman talaga natin yan guys. Dahil habang sila'y kumakain ay kwento ni Intoy yung patungkol sa kanilang madsari. At ang banggit dito ni Intoy ay buwan ng July. Kaya sabi agad dito ni Nika ay sino yung buwan ng July. At nung muling kwentahin ni Intoy yung buwan ay hindi pala July kundi June. Kaya dito natin masasabi na talagang malimutin ito si Intoy sa mga ganitong mahahalagang araw sa kanilang dalawang mag-asawa. At dito guys, habang kumakain silang dalawa ay inalala nila yung kanilang mga pinagdaanan. Simula nung sila ay magkakilala, na ang kwento nga nila ay nung una sila magkakilala ay para silang aso't pusa. Lagi sila nag-aaway. Nagkakilala kasi itong si Nika at si Intoy sa isang grocery store na kung saan ay itong si Nika ay cashier dito at itong si Intoy naman ay bagger dito sa grocery store na ito. At pag nagkakamali nga daw ito si Intoy ay kinagagalitan nito si Nika. Kaya naman lagi silang nagtatalo o lagi silang nag-aaway. Pero sa kalaunan ay naging mag-girlfriend and boyfriend din sila. At sa pagkakaalam natin guys, batay dun sa mga dati pa nilang ikinikwento patungkol sa kanilang naging relasyon, ay ang natatandaan ko, itong si Nika daw ang nanligaw dito kay Intoy. O si Nika yung nagbigay ng first move para maging magkarelasyon sila nito si Intoy. O diba, sa part na ito ang gwapo dito ni Intoy. Bibihira yan na ikaw talaga yung liligawan ng babae. Ibig sabihin, ganun ka talaga niyan kamahal. At nung umalis na nga daw po sila dito sa pinagtatrabaho nilang grocery, ay tanging text at tawag na nga lang daw ang kanilang naging komunikasyon. At minsan ay lumalabas daw sila, pero treat nitong si Nika. Kumbaga si Nika ang gumagastos nung panahong yun sa mga nagiging date nila nitong si Intoy. At madalas daw nga silang tumatambay sa isang parke. At sa ilalim ng puno lang daw sila kumakain. Dahil itong si Intoy ay nahihiya daw itong kumain sa mga Jollibee o kung saan mang may dine-in. Ang ginagawa nila ay umu-order lang sila ng burger at sa ilalim lang ng puno nila kinakain. Noong panahon daw kasing yun ay mas malaki ang sinesweldo nito si Nika kumpara dito kay Intoy. Kaya naman ang naglilibre talaga sa kanila ay itong si Nika. Ganon kamahal ni Nika itong si Intoy. At nung itong si Intoy nga daw po ay umuwi ng Samar doon sa kanilang probinsya, ay sumama naman ito si Nika sa kanya. In short, nagtanan silang dalawa. At dito sa Samar ay ilang buwan din silang nagsama. Pero dahil sa hirap ng buhay dun sa Samar, ay napilitan itong si Intoy na muling bumalik dito sa Maynila kasama itong si Nika. Kung tutuusin daw ay ayaw sana nito si Intoy na bumalik dito sa Maynila. Dahil pag bumalik nga daw siya dito sa Maynila, ay alam niyang paghihiwalayin sila ng pamilya ni Nika. Pero dahil nga sa hirap na buhay doon sa probinsya ng Samar, ay no choice ito si Intoy kundi magpasyang bumalik dito sa Maynila. Bago daw kasi sila umuwi ng Samar,
ay nakausap nito si Intoy itong si Ka-Business. At tinanong nga daw siya ni Ka-Business kung pasan siya. At nung sabihin daw niya na uuwi na siya ng Samar, ay inalok daw siya ni Ka-Business na bumalik siya dito sa Maynila. At pag bumalik siya dito sa Maynila, ay kukuhanin siya ni Ka-Business na trabahador dito sa sewing machine business ni Ka-Business. At nung bumalik nga ito si Intoy galing Samar, ay dito na siya kay Ka-Business pumasok. At yung kinatatakutan niya, na baka sila'y paghiwalay nito si Nika, ng pamilya nito si Nika, ay nagkatotoo nga. Dahil ito si Nika, ay pinauwi ng mga magulang niya sa Bicol. At tanging text na lang ang naging komunikasyon nito si Intoy at nito si Nika. Hanggang sa dumating nga daw ang punto na pinamili itong si Nika ng kanyang mga magulang. Kung si Intoy ba o sila na magulang ni Nika. Pero dahil sobrang mahal nito si Nika itong si Intoy, ay ang pinili ni Nika ay itong si Intoy. At dito na nga muli silang nagsama. At dito na rin nabuo itong si Kenzo. At ngayon nga, ay eto, mahigit na 1 taon na silang kasal. At nakikita naman natin na masaya ang kanilang pagsasama. Bagamat sabi nila hindi naman talaga maiiwasan. Ang paminsan-minsan ay nagkakatampuhan sila mag-asawa. Pero bukod doon, ay wala naman silang nagiging malaking away o pag-aaway. Kumbaga hanggang tampuhan lang yung pinagdadaanan nilang dalawa. At sa kabila nga ng hirap at maraming pagsubok nilang pinagdaanan, ay eto sila ngayon. Nasa bungad na sila ng tagumpay. Dahil nakikita naman natin na yung takbo ng kanilang YouTube channel ay napakaganda. Napakabilis mag-grow up ng kanilang YouTube channel. At alam naman nating lahat na pag nagtagumpay ka sa larangan ng pag-YouTube, ay talaga namang ito yung magdadala sa iyo sa tagumpay mo sa buhay. Ang kagandahan lang talaga dito kay Nika at kay Intoy ay kahit sila'y mag-asawa na, kahit sila'y kasal na, ay hindi sila nakakalimot tumulong sa kanilang mga magulang. Sabi nga ni Nika, pag may kailangan yung pamilya niya, ay kaagad naman sila nakakapagpadala o nakakapagbigay sa mga ito. At ganoon din sa pamilya nito si Intoy. Kung may kailangan yung pamilya ni Intoy, ay pinapadalhan din nila agad dito. Kumbaga hindi sila nakakalimot sumuporta sa mga kanilang pamilya. Kaya makikita natin kung gaano karesponsable ang mag-asawang ito. At may paalala din sila sa mga kabataan na may mga girlfriend and boyfriend na ngayon. Na sabi nga nila ay huwag silang gagayanin o huwag silang tutularan. Dahil napakahirap anya ng mag-asawa sa murang edad pa lang. Dahil naranasan nila kung gaano kahirap ang buhay mag-asawa nang wala kang tiyak na pagkukunan. Ika nga magpundar ka muna bago ka lumagay sa tahimik o sa buhay may asawa. Dahil kung tutuusin guys ay napakadali lang naman talaga na pumasok sa buhay mag-asawa. Ang mahirap dito ay yung harapin ang consequence nito. Dahil syempre, hindi man mawawala dyan ang magkakaanak kayo. Ay papaano mo ngayon bubuhayin ang magiging pamilya mo kung wala ka namang matibay na trabaho? Kaya mangyayari sa pamilya mo ay gutom, habang ikaw ay halos dugo na ang ipinapawi sa pagkayod. Kaya ang payo nila Intoy ay pag-isipan munang mabuti bago pumasok sa ganitong buhay. Dahil tulad nga nila na naging mapusok at maagang pumasok sa buhay may asawa, ay talaga namang hindi biro ang kanilang dinanas na hirap ng buhay. Kaya sa mga kabataan dyan,
ay mainam na pakinggan natin yung mga ganitong klase ng payo ng katulad ni Intoy at ni Nika na nakaranas ng hirap at pagsubok na pinagdaanan nila dahil nga doon sa maaga nilang pag-aasawa. Yun guys, paano po? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at wala pong sawang nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po na subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at walang sawa nyo pong panonood sa aking mga ini-upload na video. God bless po sa inyo dyan ma'am at ganon din po sa inyong buong pamilya. At ingat po kayo lagi. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.